Muli ngayong gabi, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Maraming pong salamat na muli mo kaming pinagtipon sa lugar na ito upang ikaw ay aming sambahin, dakilain at luwalhatiin ang iyong dakilang pangalan. At maraming pong salamat dahil patuloy kaming nagtitiwala na ikaw ang aming kasama sa lugar ito, Panginoon. You said in your words that wherever 2 or 3 gathered in your name, you are in the midst of them. Kaya ngayong gabi, Lord, ay aming pong pinaniniwalaan na muli ikaw ang Diyos na patuloy na mangungusap sa amin at patuloy na magpapaunawa ng kanyang mga salita. Pagpalain mo aming mga puso at pagpalain mo po ang iyong mga salita na aming tutungayan sa gabing ito. Amin pong inaangkin, O Diyos, na sa pamamagitan ng iyong mga salita ay muling malayang dadaloy sa aming mga buhay ang iyong banal na kapangyarihan. Amin pong inaangkin ang tagumpay ng pagtitipong ito. At sa iyo po namin buong puso inaalay ang lahat ng papuri, parangal at pagsamba. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Okay, palakpakan po natin ang malakas ng Panginoon. Ang malakas na palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Glory to God of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Okay, kung tayo po ay may daladalang Biblia, ibuksan po natin ang ating banal na kasulatan sa aklat ng Lumang Tipan, sa aklat ng Genesis, Kabanata 8, talatang 1. In the book of Genesis, chapter 8, verse 1. Genesis chapter 8, verse 1, sabi po ng Bible ay ganito po. But God remembered Noah and all the wild animals and the livestock that were with him in the ark. And he sent a wind over the earth, and the waters receded. Hindi na maglit sa isipan ng Diyos si Noe at ang lahat ng hayop na kasama niya sa daong. Kaya pinaihip niya ang hangin at nagsimulang humupa ang tubig. Mga magulang at kapatid, ito po ang salita ng Diyos. Okay, palakpakan po natin ang malakas ang pagkakataas ng salita ng Diyos. Yung palakpak na tayo sa Panginoon. Palakpak ng dahil sa mga dating bahay sa Hallelujah. Okay, sino po ang naniniwala na ngayong gabi ay pagpapalain ng Diyos? Kamayan mo yung katabi at sabihin mo sa kanya, pagpapalain tayo ng Diyos. Ayan. Hallelujah. Okay, lahat na naniniwala ang pagpapalain ng Diyos ay maaari na maupo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, kamusta na po kayo? Thank God! Happy and prosperous talaga! Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa, at matagumpay! Ayan, palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Glory to God, no? Perfect? Ayan. Hallelujah. So, napakasarap po na lagi natin yung dinideclare sa ating po mga buhay. Dahil yan po ay deklarasyon ng mga pagpapala ng Diyos. Amen po. So, sa gabing ito, handa na po ba tayong makinig ng salita ng Panginoon? Amen. Ang lahat ng handa na ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord! Hallelujah. Sa gabing ito, mga kapatid, ang ating pong pag-uusapan ay ito po yung aking pinamagatang God always remember you. God always remember you. Ang Diyos ay lagi kang naaalala. Sinong naniniwalang naaalala siya ni Lord? Kaya palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Hindi lang po yung boyfriend mo nakakaalala sa iyo. Hindi lang po yung girlfriend mo nakakaalala sa iyo.
Hindi lang yung asawa mo nakakaalala sa'yo. Hindi lang yung mga anak mo nakakaalala sa'yo. Hindi lang yung mga mahal natin sa buhay nakakaalala sa atin. Higit sa lahat, ang Diyos, tayo po ay naaalala. Amen? At kailanman po, ay hindi po tayo nawawaglit sa alaala o sa isipan ng Diyos. Amen po? Palakpakan natin siya. Hallelujah. Makikita po natin, mga minamahal kong kapatid sa Diyos, every time na tayo pong mga Krisyano ay dumaraan po ng mga matitinding pagsubok, ng mga matitinding problema, ng mga matitinding pinagdaraanan sa buhay na ito, ay sometimes po, tayo po'y naghahanap ng mga verse sa Bible, tayo po'y naghahanap ng mga salita sa Biblia, na kung saan mga kapatid ay makapagbibigay po ng kalakasan sa atin. Amen? Makapagbibigay ng encouragement sa ating pong buhay. And sometimes, if we are passing through storms and passing through trials and testings of our lives, minsan ang lagi nating nakukot at lagi nating binabasa yung Book of Romans chapter 8. Amen po? Kasi makita natin na yung Book of Romans chapter 8 ay chapter, mga kapatid, na kung saan ay punong-puno ng encouragement. It is a chapter na kung saan pag binasa mo, pag meron kang problema, lalakas ka. It is a chapter na kapag meron kang karamdaman, lalakas ka. It is a chapter na kapag meron kang mga kaguluhan, pinagdaraanan sa buhay, ikaw ay sisigla. Amen po? Because Romans chapter 8 is a chapter that is full of ng encouragement, ng pagpapalakas at punong-puno ng pagmamahal. Amen po? But, pinapakita po ng Bible na hindi lamang po Romans chapter 8 ang nagbibigay sa atin ng encouragement when we are passing through a storms of life. Amen? Makikita po natin dito sa Book of Genesis chapter 8 that this is also a chapter na kung saan kapag meron kang problema, hello, lahat ng may problema magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Kapag meron kang kaguluhan, kapag meron kang pinagdaraan ng mabigat na sitwasyon ng iyong buhay, ang Genesis chapter 8 po ay nagpapakita sa atin ng napakagandang encouragement. Amen? Why? It is because this is a chapter na kung saan ay katatapos lang po o humupa na yung baha. It is a chapter na humupa na po yung baha. Ibig sabihin, it is a chapter na natapos na ho yung bagyo. Natapos na ho yung kalamidad. Amen? And this is a chapter of a new beginning. A new beginning for God's people and a new beginning for God's creation. Amen po. Kaya makikita po natin, it is full of encouragement. Why? Because in Genesis chapter 8, we see that God is in an operation of mapping or map-up operation. Amen? Naranasan niyo na bang mabaha? Amen. Amen? Lahat ng nakaranas ng mabaha, magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. I remember noong 2009, September, ay nagkaroon ng matinding baha sa Manila. At yan ay dahil sa bagyong Undoy. Amen? Nang tumaas po yung tubig sa Manila, that was Saturday. Ako, nung time na yon, ako ay may sakit. Hindi ako nakapag-report sa Ambel kasi meron akong sakit. 1 week na akong may sakit. At hindi ako nakapag-outreach. Nasa bahay lang po ako, nakahiga ako sa aming papad. Amen. And then, pagdating ng araw ng Sabado, tumaas po yung tubig. But you know, God is so good. Amen. Sabihin natin, God is so good. God is so good. Talagang hindi niya kinakalimutan at hindi niya pinapabayaan ng kanyang mga anak. No? On that time, ako ay may sakit. And then, hindi ako aalis ng bahay para lumabas kasi meron na akong nararamdaman. Amen po.
nung time na yon, nagkaroon ng sakit din yung anak ko. May lagnat. Amen? Ako may sakit, siya may sakit. Amen. And then, yung aking sister wife, nagtatrabaho po sa Amber, sa Co-op. Eh, kailangan po siya pag Saturday, hindi siya po pwedeng umabsent. Kailangan talaga siyang pumasok. So, kahit bumabagyo, pumasok po siya. So, ako naiwan sa bahay, mga anak ko, at yung aming kasama sa bahay. And then, sabi ng misis ko, bago siya umalis, sabi niya pa, dalhin mo sa doktor si David. Kasi para maipa-check up, kasi may mataas nga yung lagnat. Sabi ko, sige, dadalhin mo siya sa doktor. And then, ang ginawa ko po, kahit medyo masama pakiramdam ko, okay, nagbihis ako, and then, nag-drive ako mga kapatid para pumunta ng doktor. And then, pag alis namin sa lugar namin, yung tubig ko, tumataas na. Tumataas na. Pero gusto ko pa rin mapapunta sa ospital yung aking anak. Kaya yung aking kotse ay talagang sinugod ko sa baha. And then nung meron na talaga kaming inabutan na isang baha na hindi na po pwedeng makapenetrate yung sasakyan, I have no choice. Wala na akong choice. Kundi ibalik yung aking sasakyan at ipark ko mga kapatid sa medyo mataas na lugar. Amen po? So, bumalik kami, hindi ko na pina-check up yung anak ko kasi hindi na po pwede. And then yung aking car ay pinark ko po sa medyo mataas na lugar. And then iniwan ko na doon, sabi ko kay Lord, bahala ka na dyan. Amen. At kami ng anak ko, lumusong na kami sa baha. Nung pauwi kami, nung paalis kami ng bahay, ang baha hanggang dito pa lang ho, sa kalsada. Pero, minutes pa lang, ang lumilipas, pagbalik namin hanggang hita na yung tubig. No? So, bumalik ko kami sa bahay, at mga kapatid ko sa Panginoon, later on, pagdating ng mga tanghali po, tanghaling tapat, yung tubig, mga kapatid, sa kalsada, sa labas ng bahay namin, kasi medyo mataas yung bahay, sa labas po ay hanggang bewang na yung tubig. And then, akala namin hindi papasok sa loob ng bahay. No? And then, maya-maya konti, mga bandang hapon, naku, yung tubig sa kalsada hanggang dibdib na. At yung tubig ko ay pumasok na sa loob ng bahay namin. No? Ang tubig sa loob ng bahay namin ay hanggang tuhod. Ay yung lugar namin, medyo mataas na ho yun. Pero yung tubig sa loob ng bahay hanggang tuhod pa rin. Kahit may sakit ako, wala akong magawa kundi magbuhat ng mga gamit, no? Yung frigidaire. Buti na lang yung tatay ko at saka yung aking pamangkin, kahit hanggang dibdib na yung baha, pinilit nilang makarating sa amin. Kasi iniisip nga nila, yung kalagayan ko, yung kotse, iniisip ko nila. Tapos, sumugod sila doon at nakatulong ko sila magbuhat ng mga gamit. Amen po? Napakabuti ng Panginoon kasi kung hindi niya niloob, magkasakit yung anak ko, yung kotse ko, malulubog din sa baha. Amen? Alam niyo nangyari? Lahat ng kotse doon sa kapitbahay namin, lubog sa baha. Pero yung kotse ni Brother Peter, nasa magandang kalagayan. Amen. Because God is so good. Hindi niya tayo pababayaan. Amen po. Now, eto na ngayon, mga kapatid sa Panginoon, yung baha hanggang tuhod sa loob ng bahay namin. And after ng baha, alam natin, after ng baha, what will happen? Huh? After ng baha, pag alis ng tubig, ang maiiwan o, putik. Amen? Alam nyo, kinabukasan, wala kami ibang ginawa, kundi magmap ng magmap. Amen po? Magmap ng magmap para malinis yung aming bahay. And that is the thing that God did in the book of Genesis chapter 8. Sabi ng Bible, ang buong daigdig ay lumubog sa baha. And on this chapter, ay pinapakita po ng Bible na humupa na yung tubig. At nang paghupa ng tubig, siyempre anong maiiwan? Ang maiiwan, mga putik, mga basura at kalat at mga wasak na bagay. Amen po?
Pero makikita natin dito mga minamahal kong kapatid sa Diyos na ang lahat ng ito ay inayos ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? On this chapter is God is in an operation or map-up operation. Amen. Can I have a good amen? Amen. Now, unang-una mga kapatid ko sa Panginoon, pinapakita rito ng Bible. When we are encountering storms, right? When we are encountering problems, storms of life, mga kapatid ko sa Panginoon, sometimes we feel forsaken. Amen po. Pag dumanan tayo ng problema, kabigatan, kaguluhan, trial, testing sa buhay natin, sometimes we feel that we are forsaken. Para tayong, mga kapatid ko sa Panginoon, iniiwan. Para tayong nag-iisa sa panahon ng ating mga problema. Amen po? Yan po yung naranasan ni David, mga kapatid, nang siya ay nakaranas ng matinding problem sa kanyang buhay. David says in his word in the book of Psalms chapter 10. Psalms chapter 10 verse 1, ay ganito po ang sabi ni David. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Psalms chapter 10 verse 1, sabi ni David ay, O Yahweh, Panginoon, bakit ako nilayuan? Sa panahon ng bagabag, bakit nagtatago ikaw? Hello? Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. So, sabi ni David sa Diyos, mga kapatid, O Yahweh, Panginoon, bakit ako nilayuan? Sa panahon ng bagabag, bakit nagtatago ikaw? So, si David nakakaranas ng matinding problem, ng matinding kaguluhan, ng matinding kalalagayan ng buhay, and he is asking God, hello? And telling to the Lord, Yahweh, Panginoon, bakit ako nilayuan? Sa panahon ng bagabag, bakit nagtatago ikaw? Amen? Pinapakita po ng Bible, when we are experiencing trials, storms of life, problems and difficulties, sometimes, habang tumaraan tayo dyan, ay para bagang napipil natin na tayo ay pinababayaan. That there's nobody cares for us. That there's nobody stand before us. Stand with us. Amen po? Para tayong wala nang masandalan, wala nang nakakaalala sa atin, at tayo ay parang nag-iisa na lamang. Amen? Even in the presence of God, yung presence nila parang sa time ng kaguluhan, problems, parang napipil natin parang ang layo ng Diyos. Amen po? Parang pinabayaan na tayo. Naalala ko lang ang Panginoong Yesus ay nakapako sa krus. Di ba? When the Lord was hanging on the cross, sabi ng Bible, He shouted, and what the Lord said, my God, why hast thou forsaken me? Amen po? Nang si Jesus ay dumaraan ng matinding problem, matinding kaguluhan, kabigatan, He asked God, Lord, why hast thou forsaken me? It is because sometimes when we are experiencing storm, we feel forsaken. Pag dumaraan tayo ng problema, para tayong nakakalimutan, para tayong napapabayaan. Amen po? Naalala ko nga si Paul, sinabi niya sa kanyang salita, nang dumaan siya ng matinding kaguluhan, problema, halos sabi niya, parang gusto na niyang bawiin yung kanyang buhay. Amen po? Parang gusto na niyang gumibak at parang ayaw na niyang mabuhay sa daigdig na ito. Di ba? Marami yung taong ganyan. Pag nakakaranas ng matinding problem, matinding kaguluhan, sometimes they give up. Sometimes they don't want to live anymore. Hello? Amen po? Naalala ko yung isang kapatiran, habang siya ay nasa hospital, mga kapatid, dumadaan siya ng matinding karamdaman. And he is a Christian. Siya po ay anak ng Diyos. And because he is a Christian, alam niya, na sinasabi ng book of Hebrews, chapter 13, verse 5, God will never forsaken you, nor leave you. Amen po? Alam niya ang salita ng Diyos,
Alam niya ang pangako ng Panginoon na ang Diyos hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Yun ang nakatanim sa kanyang isipan. Pero sa kanyang puso, habang dumadaan siya ng matinding problema, habang dumadaan siya ng matinding karamdaman, matinding hirap sa buhay, sa kanyang isipan, naiisip niya yung pangako ng Diyos. Pero sa kanyang puso, naiisip niya, kaya itang pinabayaan ako ng Diyos. Amen? Kaya itang kinalimutan ako ng Diyos. Sa kanyang puso, tinatanong niya, hanggang kailan kaya matatapos itong paghihirap na ito? Amen po. Being a Christian, sometimes we feel forsaken. Most especially when we are passing through the storms of life. Parang napipil natin na wala nang tumatayo sa atin, iniwan na tayo, kinalimutan na tayo. But you know, every time, alright, every time na naaalala natin yung awitin, anong sabi ng awitin? Hanggat ang Diyos ang nakaluklok sa kanyang trono, hindi ako matitinyo. Amen! Hallelujah! Hanggat ang Diyos ay nakaluklok sa kanyang trono, ako ay hindi matitinaw. Amen po? Pag yan ay lagi mong naaalala, sa panahon ng problema, sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng kahirapan, na lagi mong naiisip, hanggat ang Diyos ay nakaluklok sa kanyang trono, He is the God who has control of everything. Siya ang Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay, kaya ako ay hindi matitinag anumang problema pagsubok ang dumating sa akin. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, huwag tayong matitinag. Hallelujah. Pag tayo pa'y nagtiwala sa Diyos, daig mo pa ang nakasandal sa Kanya. Amen. Hallelujah. Palagparan natin ang Panginoon. Buwan mo ito. Pangalawang bagay pinapakita dito ng Bible, mga kapatid ko sa Diyos. Genesis chapter 8 verse 1. God will always, or is always, remembering you. Amen po? Amen. Ang Diyos ay lagi kanyang naaalala. Ang Diyos ay lagi kanyang inaalala. Hindi po nakakalimutan ng Diyos ang mga taong sa Kanya. Amen? Sabi mo sa katabi mo, para tayo kay Lord. Para tayo kay Lord. Amen. Amen. Do you believe in that? Amen. Naniniwala ba kayo na para tayo sa Diyos? Amen. Hindi tayo para sa San Malo. Amen. Hindi tayo para sa mga kalayawan. Hindi tayo para sa mga kaguluhan. Hindi tayo para sa kasino. Amen po? We are for God. Para tayo sa Diyos. Okay? Sabi ng ating pong binasa, hindi nawaglit sa isipan ng Diyos si Noe at ang lahat ng hayop na kasama niya sa daong. Amen po? Mas maganda sa English. Sabi ng English ay ganito po. But God remembered Noah and all the wild animals. God remembered Noah. Amen po? Inalala o naalala ng Diyos si Noah. Ang word na remember dito, ang salitang pag-alala dito mga kapatid ay hindi po ibig sabihin na nang naalala ng Diyos si Noah at nang naalala ng Diyos ang mga hayop sa loob ng arko ay nakalimutan sila ng Diyos. Hello? Hindi po ganun ang ibig sabihin. Amen po? Hindi ibig sabihin na sila inaalala ni Lord dahil nakalimutan sila ng Diyos alone. Amen? Ang Diyos or God never forgets. Hello? Nasusundan niyo ako? Ang Diyos ay hindi nakakalimot. Bakit ang Diyos hindi nakakalimot? Kasi alam niya ang lahat ng bagay. Alam niya ang katapusan, magmula sa umpisa hanggang sa katapusan, alam niya. Kaya ang Diyos ay hindi nakakalimot. Amen. Let us always remember that ang Diyos hindi nakakalimot. Pag napipil mo, parang wala nang tumatayo sa'yo. Pag napipil mo, parang
parang pinorsay ka na, parang wala ka ng kakampi, parang wala nang tumitingin sa'yo. Always remember, ang Diyos hindi nakakalimot. Amen? God is always remembering you. Ang Diyos ay lagi kanyang naaalala. Amen? So the word remember here doesn't mean to call something to mind that may have been forgotten. Hindi po ganun. No, na ibig sabihin, naalala sila ni Lord kasi minsan nakalimutan sila ni Lord, hindi. Amen po. Because God never forgets. Ang meaning ng remember dito, unang-una mga kapatid is to pay attention. To pay attention. Amen po. Yan ang ibig pakahulugan ng sinabi ng Bible, God remembered Noah. Ang attention ng Diyos, mga kapatid, ay nakila Noah. Amen po. So God never forgets you. God always remember you. God always remember us. What doesn't mean, ang Diyos naalala niya tayo. Ibig sabihin yan, ang attention ni Lord, laging nasa atin. Amen. Hello. Sabi ng Bible, the eyes of the Lord is always on the righteous. Ang paningin ng Panginoon ay laging nakatuon sa kanyang mga inirang, sa kanyang mga anak. Amen po? Because we are for God, ang attention ng Panginoon, ang isipan ng Panginoon ay laging nasa sa atin. Most especially, pag dumaraan ka ng hirap, pag dumaraan ka ng kabiguan, pag dumaraan ka ng problema, pag dumaraan ka ng kahirapan, ang atensyon ng Panginoon ay laging nasa atin. Amen. Naalala ko po si Raquel, di ba? Asawa ni Jacob. Every days of her life, lagi siyang namimigati. Bakit? Kasi parang lagi siyang nag-down kasi siya'y walang anak. And then yung kanyang kapatid na si Leah, na asawa din ni Jacob, ay sunod-sunod yung anak. Amen po. At syempre silang dalawa ay may rivalry kay Jacob. Amen po. Yung kanyang kapatid, lagi siyang inaalaska. Lagi siyang kinukutya, no? And every time nangyayari ang mga kapatid, she feel down, depressed, and hopeless. At talagang nandoon sa kanyang kalooban, mga kapatid, na hirap ang kanyang kalooban. Amen po? But God remembered her. Amen? Inalala siya ng Diyos at ang kanyang sinapupunan, mga kapatid ko sa Panginoon, ay pinagaling o na-restore ng ating Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Anong sabi, mga kapatid ko sa Panginoon, in the book of Genesis, hallelujah, chapter 30, verse 22. Genesis chapter 30, verse 22, ganito pong sabi ng Bible. Then God remembered Raquel. He listened to her and opened her womb. Amen po? God remembered Raquel. Amen. He listened, sabi dito ay, He listened to her and opened her womb. Ang Diyos ay nakinig sa kanya. Anong ibig sabihin? Ang Diyos ay nakinig. Ang Diyos ay nag-pay attention sa kanya. Amen? Kasi siya ay naalala ng Diyos. Amen po? Kasi lagi mo siyang nagpipray kay Lord eh. Lagi siyang nananalangin sa Panginoon. Di ba? Pag meron kang problema, kabigatan, kahirapan, kagulong, pinagdaraanan, ang dapat po natin gawin, manalangin tayo ng manalangin sa Diyos. Tumawag tayo ng tumawag kay Lord. Amen? Salit na magreklamo, salit na manise, at salit mga kapatid na magkaroon tayo ng negative thoughts, ang gawin po natin every time na tayo tumaranas ng mga storms of life, pagsubok, kahirapan, kaguluhan, ay manalangin tayo sa Diyos. And God, the Bible says, God is always paying attention on us. He
And when God remembers us and pay attention to us, He will give the answer to our prayers. Amen po? Pinagaling ng Diyos ang kanyang sinapupunan at siya ho ay nagkaroon ng anak na lalaki. Diba? Ganon din si Hannah. In the book of 1 Samuel chapter 1 verse 11. Siya rin po ay nananalangin kay Lord. Pareho sila ng problem. Okay? Yung kanilang asawa, meron din isang asawa pa. Amen. At yung isa, meron din anak. Si Hannah, wala ring anak. So every time pumupunta sila ng simbahan at mag-o-offer, yung asawa ng kanyang asawa, ay binibigyan niya ng 2 pang-offer, isa sa asawa, isa sa anak. Matalang kay Hannah, isa lang. Amen. Laging isa lang, kasi wala siyang anak eh. So every time pumupunta sila ng temple, lagi siyang napipil depressed, nagkakaroon siya ng feel na discouraged mga kapatid sa kanyang puso, sa kanyang buhay. Why? Kasi wala siya anak. But the Bible says she always prayed to the Lord. Maagang-maaga pa lang, nananalangin na siya sa Diyos. Amen? At ang description ng Bible, 1 Samuel chapter 1 verse 11, ang kanyang panalangin taimtim. Amen? Na yung kanyang bibig lang ang bumubuka, at talagang galing sa puso ang kanyang pananalangin. Na nakita siya ni Propeta Eli, ang akala ni Propeta Eli, lasing siya. Hello? Amen? Pag ikaw ay puspos ng Espiritu Santo, para ka rin lasing. It is the same impact in our lives. Amen po? Palagpakan natin ng Diyos. Hallelujah. So, sabi ng Bible, akala ni Propeta Eli, siya ay lasing. Sabi nilapitan siya, umuwi ka na. Okay? At sabi doon ay, para makatulog ka. Amen po? Sabi niya, hindi ako lasing, ako'y nananalangin sa Diyos. But you know, God remembered her also. At katulad ni Raquel, siya ho ay pinagaling yung kanyang sinapupunan at mga kapatid, siya ho ay nagkaroon ng anak. Amen? That is the meaning of remember. Paying attention. God is always remembering us. He never forgets us. What does it mean? God's attention is always on us. Most especially, when we are passing through storms, when we are passing through trials and testings, hindi ka nakakalimutan ng Panginoon. Araw-araw inaalala mo. Amen. Nakalimutan ka man ng mga taong inaasahan mo, pero ang Diyos kailanman, hindi mo tayo kinakalimutan. Amen po? Number 2 meaning of word remember, it means, sabi dito is, to fulfill a promise. To fulfill a promise. That is the meaning of the word remember. Amen po? To fulfill a promise. I remember in the book of Exodus chapter 2, verse 24, sabi po ng Bible ay ganito po. Exodus chapter 2, Exodus chapter 2 verse 24. Sabi po ng Bible ay ganito po. God heard their groaning and they remembered His covenant with Abraham, Isaac, and with Jacob. Amen po. Narinig ng Diyos ang kanilang pagdaing. At naalala ng Diyos, sabi ng Bible, ang kanyang pakikipagtipan kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. Amen po. God remembered the Israelites. And because He remembered the Israelites, God fulfilled His promise to the Israelites. Amen po? Na nang tinawag ng Diyos si Abraham, si Isaac, si Jacob, ang Diyos nakipagtipan sa kanila na sila'y gagawin ng Diyos ng isang malaking bansa. Amen po? At sila'y pagpapalain ng Diyos. Mabubuhay silang masagana. Amen? That is the promise of the Lord for them. That is the covenant of God for Abraham. I will bless you. I will make you the father of many nations. Amen po? You will become a blessing upon the whole earth. Those who bless you, I will bless. Sabi ng Bible. Amen po?
Grabe yung pakikipagtipan ng Diyos kay Abraham. But the Bible says, paglipas ng mga panahon, mga kapatid, ang Israelites, naging alipin ng Egyptian. Lahat ng hirap, lahat ng mga mabibigat na trabaho, lahat ng mga pasakit, sila ho ang gumagawa. Sila ho ang nagpapasan. And the Bible says, God heard their groaning. Narinig ng Diyos ang kanilang matinding pagdaing, ang kanilang pag-iyak sa Diyos. Maybe araw-araw umiyak ang bansang Israel. They cried out to the Lord for their sufferings na pinagdaraanan. Sa hirap na kanilang pinagdaraanan. They are crying to the Lord. Amen? And the Bible says here, hallelujah. Sabi po ng Bible ay ganito. Sabi niya, God heard their groaning and He remembered His covenant. Listen. He remembered His covenant. The word remember, it means to fulfill a promise. Amen po? To fulfill a promise. And when God remembered His covenant with Abraham, Isaac, and Jacob, anong ginawa ng Diyos? Inango ng Diyos ang bansang Israel sa pagkakalipin sa Egypto at sila inilagay sa lupang ipinangako sa kanila ng Diyos. Nasa lupa na yon, hindi na sila mahirapan, hindi na sila mamamroblema. Sa lupa na yon, mananagana ang kanilang buhay. God fulfill His promise. Amen po? So every time God remembers us, it means, my dear brothers and sisters, that God is fulfilling His promise to us. Amen po? So in times of pain, in times of trials, in times of testings, in times of problems, in times of sickness, anong dapat natin gawin? Just pray. Tumawag tayo sa Diyos. Amen po? Humingi tayo ng tulong sa Kanya. And when God remembered us, He will fulfill His promise to us. Amen po? Huwag kang mawawala ng pag-asa. Huwag kang susuko. Huwag kang give up. Always remember the promise of the Lord to you. Amen po? Lagi nating alalahanin na ang Diyos inaalala niya tayo. At pag inaalala tayo ni Lord, tinutupad niya ang pangako niya sa atin. Amen po? Tinutupad niya ang kanyang pangako sa atin. Sabihin mo sa katabi mo, may pangako si Lord sa iyo. Sabi rito ng Bible, na sa ating binasa, hindi nawaglit sa isipan ng Diyos si Noe. Amen po? Hindi siya nawaglit. God always remembering. Amen? Sabi ng Bible, nang sila'y pumasok sa taong, at nag-start umulan, at nagkaroon ng matinding baha, lumubog ang lahat ng may buhay. Walang natira, mga kapatid ko sa Panginoon, lahat ng bundok lumubog. Wala pong natirang pwedeng pagtungtungan sa lupa. Lahat lumubog. Ang lumulutang lang yung arko ni Noah. Amen. Si Noah at ang kanyang family at ang mga hayop na nandoon sa loob ng arko, sila lang ho ang lumulutang. Alam mo, pag-anak ka ng Diyos, sa gitna ng problema, sa gitna ng mga bagyo, sa gitna ng kalamidad, lumulutang lang ho ang buhay mo. Hindi tayo kayang ilubog. Hindi ka kayang ilubog ng problema, hindi ka kayang ilubog ng pagsubok, hindi ka kayang ilubog ng karamdaman. If we are God's chosen, if we are God's people, amen, ang proteksyon, ang pag-iingat ni Lord, ang pagliligtas niya, lagi nagsabi. They are floating in the flood. Amen po? Samantalang yung iba, lumubog. Amen. Now what the Bible says, yung kanilang pagka-float, no? Ano ba ibig sabihin nun sa Tagalog? Kanilang paglutang-lutang. Inabot ko yun ng 1 taon. Hello? 1 year na sila ho ay palutang-lutang. And wala po tayong mababasa sa Bible, when the Lord shut the door ng ark ni Noah,
ay wala na po tayong mababala sa Bible. Ang Diyos nangusap uli kay Noah. Hello? Amen po? Na ang Diyos ay nangusap uli kay Noah. Wala pong ganun. Amen. Walang ganun. So, 1 year, sarado ang pintuan ng arko, palutang-lutang sila sa tubig, 1 year, wala silang nakikita kundi yung mga hayop na nandoon sa loob ng arko. Amen. Yun yung kanilang kausap, yun yung kanilang fellowship, grabe na yung kanilang closeness, 1 year silang magkakasama. Hello? Amen. Amen. No, 1 year, biruin mo, 1 year, siguro yung mga leon, maaamo na sa kanila. Amen po? Sa loob ng 1 year, sila lang magkakasama. And maybe, sa mga kasama ni Noah sa loob ng arko, medyo nag-aalilangan na. Mukha yatang 6 na buwan na, hindi pa rin tayo kinakausap ng Diyos. Wala pa rin pangungusap ang Diyos sa atin kung tayo lalabas na sa arkong ito. Amen po? Imagine 1 year, lulutang-lutang lang sila. At ang Diyos ay walang pangungusap. Amen? But the Bible says, God always remember Noah. Hindi po siya nawaglit sa isipan ng Panginoon. At dahil hindi siya nawaglit sa isipan ni Lord, hallelujah, dumating ang katuparan ng pangako ng Diyos sa kanila. Umupa ang baha. Amen po? Umupa ang baha. At ito pa nakakatuwa. Sabi ng Bible, hindi nawaglit sa isipan ng Diyos si Noah at ang lahat ng mga hayop na kasama niya. Hello? Amen. Are you listening? Amen. Yung mga hayop sa loob ng arko, hindi rin nakalimutan ni Lord. Kung yung mga hayop hindi mo nakakalimutan ng Diyos, how much more tayo? Hallelujah. Kung yung mga hayop sa loob ng arko hindi nakalimutan ng Diyos, how much more na tayong mga taong nilikha ni Lord na ayon sa kanyang wangis at larawan. Hindi po tayo makakalimutan ng Diyos. God will fulfill His promise to us. Amen po? Tingnan niyo yung mga hayop, pinareserve din ni Lord. Kaya sila pinareserve ni Lord kasi para magbigay sila ng kaligayahan sa atin. That is the purpose. Yung mga hayop kasama sa covenant ni Lord kay Noah. Amen? Na ang Diyos nakipagtipan kay Noah kasama sa pakikipagtipan yung mga hayop. Kaya at isinama ni Lord yung mga hayop sa loob ng taong. Para yung mga hayop ay ma-preserve. Amen po? You know what is the desire of the Lord sa mga hayop na yan? Amen? Yung mga hayop na yan. Ang desire ni Lord sa kanila, mga kapatid ko sa Diyos, to give the happiness to us. Amen? Diba? Kaya minsan, pag hindi na nakakatuwa ang tao, hayop na lang muna pagtulahin. Hello? Amen? Pag hindi na nakakatuwa yung tao, hayop na lang muna. At least yung hayop, nakapagbibigay ng happiness sa atin. And that's one of the desires of God, why He preserves the animal. That's why God wants for us to be kind to animals. Amen? That's why I'm kind to myself. Amen? So, the Bible says be kind. God wants for us to be kind to animals. Amen? That's why every time I look in the mirror, ang bait ko sa sarili ko. Palaparan natin ang Diyos. Hallelujah! Glory to God. Amen po? Now, sabi ng Bible, mga minamahal kong kapatid sa Diyos, hindi sila nakalimutan ng Panginoon. Di ba? Kaya, sa loob ng isang taon, even though na walang pangungusap ang Diyos, but still God fulfilled His promise. Umupa ang baha. Nakalabas sila ng arko. Diba? Sometimes when we are experiencing problems and trials in life, lalong-lalo na pag tumatagal na, parang medyo, yung una, yung faith natin matatagpay, kaya ko to. Anak ako ni Lord, matibay ako. Amen, may pangako akong pinangawakan. And then, pagka medyo tumatagal-tagal na yung trials, yung problem, yung testings, amen, sinasabi na natin, ano ba to? Hindi ko na kaya to, ano ba to? Amen po? Di ba? Parang medyo nagkakaroon na ng wavering, parang nagkakaroon na ng
alinlangan, nagkakaroon na tayo ng agam-agam, pag ang mga problems, trials ay tumatagal. Amen po? But always remember, God is always remembering. Amen. Kahit tumatagal ang problems, kaguluhan, pinagdaraanan natin, sabi ng Bible, hindi tayo nawawaglit sa isipan ng Diyos. Most especially in times of problems. Sa panahon ng kaguluhan, sa panahon ng kahirapan, mas lalo tayong naaalala at inaalala ng Diyos. Amen po. Amen. Number 3, pinapakita rito ng Bible, mga kapatid ko sa Panginoon. For the word remember, it means to act on behalf of others. To act on behalf of others. That is, remember. Amen po? Yan ang ibig sabihin ng remember, is to act on behalf of others. Makikita po natin sa Bible, nang ang Diyos ay kukunawin niya ang Sodom and Gomorrah. Alright? Kasi dahil sa grabing kasalanan, grabing mga bagay na ginagawa ng mga tao sa Sodom and Gomorrah. Sabi ng Bible ay, umaabot na sa trono ng Diyos ang kanilang kasalanan. Okay? Kaya sila ho'y gugunawin ng Diyos. Ang Diyos ay magpapadala ng apoy para tupukin ang Sodom and Gomorrah. Pero sabi ng Bible, but God remembered Abraham. Hello? God remembered Abraham, and because God remembered Abraham, alright, sinave ng Diyos si Lot because of Abraham. Amen po. Si Lot na dapat kasama sa pagtupok doon, okay, ay inalala ng Diyos si Abraham, at dahil inalala ni Lord si Abraham, mga kapatid, si Lot ay hindi pinabayaan ng Diyos. That is the meaning of, when the word remember, it means to act on behalf of others. Amen po? Ito'y paggawa sa kapakanan ng iba. Amen po? Gawa sa kapakanan ng iba. So makikita natin, every time God is remembering you, every time God is remembering us, ang Diyos ay gumagawa para sa ating kapakanan. Para sa ating kapakanan. He always do something for us. Amen po? At ang pinakamagandang bagay na ginawa ng Diyos on our behalf, mga kapatid ko sa Panginoon, because God remembers us, anong kanyang ginawa? Ang kanyang ginawa, mga kapatid, ay pinatawad niya tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Amen po? Sabi po ng Book of Isaiah chapter 54. Isaiah chapter 54, sabi po ng Bible ay ganito po. Isaiah chapter 54 verse 4. Mas maganda ko sa English kasi sa Tagalog medyo confusing. Kasi ginamit dyan ng Bible ay widow, no? Babaeng palo. Sa English maganda po, sabi rito sa English is, do not be afraid. You will not suffer shame. Hello. Do not be afraid. You will not suffer shame. Do not fear disgrace. You will not be humiliated. You will forget the shame of your youth and remember no more the reproach of your widowhood. Sabi rito ng Bible, remember no more the reproach of your widowhood. Anong ibig sabihin, remember no more your reproach? Hindi na aalalahanin ang iyong mga kasalanan. Amen po? Hindi na aalalahanin ang iyong mga kasalanan. Anong sabi niya sa verse 9? To me, this is like the days of Noah, when I swore that the waters of Noah would never again covers the earth. Amen po? Ang Diyos ay nangako, sumumpa. Nasabi ng Diyos, hindi ko na uli gugunawin ang buong daigdig sa pamamagitan ng baha. Ang Diyos ay sumumpa. Amen po? But God swore again. And what does it says? He said, to me, this is like the days of Noah when I swore the waters of Noah would never
cover the earth. So now I have sworn out. I have sworn not to be angry with you, never to rebuke you again. Ang Diyos ay nangangako na hindi na siya magagalit sa atin. Amen po? Ang Diyos ay nangangako, hindi na siya magagalit sa atin. Bakit? Kasi pinatawad na ng Diyos ang lahat ng ating mga kasalanan. Hallelujah! Amen! At tayo po napatawad, hindi dahil kinalimutan lang ni Lord basta-basta ang ating kasalanan. Hindi po. God is a God of just. God is a just God. Ang Diyos ay Diyos na makatarungan. When He said, hindi na ako magagalit sa iyo at kinalimutan ko na, hindi ko na alalahanin ang iyong mga kasalanan. Hindi yung dahil kinalimutan lang yung kasalanan natin. Meron pong nag-act on our behalf. Hello? Meron pong gumawa para sa ating kapakanan because God remembers our sins. Naalala ni Lord ang ating mga kasalanan. At alam niya, hindi natin kayang bayaran ang lahat ng ating kasalanan. Kaya anong ginawa ng Diyos? Siya na mismo ang gumawa. Because He remember us. The word remember, it means to act on behalf of others. Siya na ang gumawa. Anong kanyang ginawa? Sinugo niya ang kanyang tugtong na anak. Amen po? When the Lord came into this world, nang siya po'y ipinako sa krus, at nakabayubay sa krus, lahat ng ating mga kasalanan, inabsorb ng Panginoon. Amen. Lahat ng ating mga kamalian, inabsorb ng Panginoon. Lahat ng ating mga rebellion, spirit, lahat ng ating mga pagsuway sa Diyos, inabsorb ng Panginoon. All of our sins, past, present, and future sins, inabsorb ng Panginoon. Amen? Lahat yun ay inapasan, napunta sa katawan ng Panginoon. Siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan. And the Bible says, because of the blood of Jesus, it took away all of our sins. Lahat ng kasalanan natin ay kanyang inalis. And sabi ni Lord, hindi ko na alalahanin ang inyong mga kasalanan at kailanman hindi na ako magagalit sa inyo dahil may nagbayad na ng inyong kasalanan. Because God remembers us, there is someone who acts on our behalf. And that is no other than the Lord Jesus. Amen. The Bible says, God never forgets you. Hindi po tayo nakakalimutan ng Diyos. Hindi po tayo nawawaglit sa kanyang isipan. Alam niyo po, kung paano natin malalamang siguradong-sigurado na hindi tayo makakalimutan ng Diyos, malalaman natin yan because God loves us so much. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. At dahil sa grabing pagmamahal ng Diyos sa atin, hindi niya po tayo kinakalimutan. When there is love, there is faithfulness. Amen. When there is love, there is faithfulness. And God is a God of love. Amen po. Hindi lang natin pinangawakan yung kanyang pangako na tayo kanyang kalilimutan, hindi yun. Mismo ang karakter ng Panginoon, mismo yung pagiging Diyos niya, ay nagpapakita sa ating hindi niya tayo kinakalimutan. Hindi niya tayo makakalimutan. Because He is the God of love. Because He is the God of love, He is a God that is faithful to us. Amen po. Wherever there is love, there is faithfulness. Amen po. Amen po. E tingnan mo, pag love na love mo yung sweetheart mo, faithful na faithful ka sa kanya. Amen. Wala nang ibang pinakamagandang babae sa balat ng lupa kundi yung sweetheart mo. Because love na love mo siya. Diba? Ganun din. Vice versa sa iyong asawa, no? Wala nang ibang pinakamagandang lalaki sa balat ng lupa kundi siya na. Kasi love na love mo siya. Diba? Where there is love, there is faithfulness. And because God is a God of love, He is a faithful God. And God telling us tonight, He tells us tonight, alright? Hindi tayo nawawaglit sa kanyang isipan. Just like Noah, God always remember us.
Amen po? Palakpakan po natin si Lord. Allow you to stand up. Close your eyes. I want you to close your eyes and bow down your head. Hallelujah. Hindi ko na po alam ang inyong mga pinagdaraanan. Hindi ko na po alam ang inyong mga kinakarap. But I know there is a time in our lives that we will pass through storms of life. May mga panahon sa buhay po natin na tumaraan po talaga tayo ng mga pagsubok, ng mga kahirapan, ng mga kaguluhan, ng mga problema sa buhay. And in passing on that kind of situation, sometimes we feel forsaken. Pag dumaraan tayo ng mga kabigatan, kaguluhan, problema sa buhay, sometimes ang napipil natin,